Ayun nga yung gusto niya eh. Pero minsan, dahil nakikita pa niya na part yun ng pagdidisiplina. Kagaya nung alibughang anak, di ba? Nung nagkaroon na ng crisis, bumalik siya sa tatay niya. Dahil naisip niya, nagkaroon siya ng realization na mas maganda pa buhay ng mga alipin ko kaysa sa akin alipin ng mga tatay ko. Mas maganda pa, ultimo buhay ng mga hayop namin siguro dun kaysa sa akin ngayon. Na kinakain ko, mga tira-tirang pagkain ng hayop. Ay naisip niya, babalik nga ako dun. Babalik ako dun, kahit ituring na lang niya akong alipin. Pero nakita niyo yung pagtanggap ng kanyang ama pagbalik niya. Pag bumalik ka sa ating Panginoon, anak pa rin ang turing niya sa'yo. Nagkasala ka man, ano man nagawa mo, hindi niya ibababa yung estado mo sa pagiging alipin. Anak ka pa rin niya natatanggapin. Ganon ka mapagmahal ang ating Ama. Naranasan ko po ito. Diba po, ako na-failed ako ang daming beses. Siguro alam niyo naman po yun. Pero bumabalik ako sa Lord. Kumbaga hindi na ako, dapat kinuha mo na ako bago pa ako nagkasala eh. Ngayon pa, tapos wala na, good Lord. Di mo na ako magagamit, sirang-sira na ako. Testimony, ganito, yung ko. Ayan. Pero God still have a plan for me. Even for you. Maging sa lahat ng naririto ngayon na dumaan din sa ganong mga sitwasyon, di ba? Sometimes you feel guilty, no? Si Peter at si Judas, parehas silang nag-guilty sa nagawa nilang kasalanan. But Peter chose to what? Pinili niya pa rin na mag-shows up, magpakita, hanapin ang Panginoon. Pero si Judas, wala na. Napakatindi na ng kasalanan ko. Di ba? Pinili niyang kimkimin, pinili niyang magpakamatay at hindi na bumangon. So, sino sa dalawa ang pipiliin natin? Anong gagawin mo pagkatapos mo magkasala? Tatayo ka ba kagaya ni Peter at tatakbo sa Panginoon? O mananatili ka na lang nakalupog at lalayo sa Kanya? So, discipline, ayan. So, yan. So, ano yung magiging bunga? Yung ng pagdidisiplina, yung pag-submit natin sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. So, as you see, nung naging Christian tayo, pinasok natin yung sarili natin sa disciplinary action ng ating Panginoon. Hindi mo lang siya tinanggap, oh Lord, nag-confess na ako, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. I believe in you, I put my faith on you. Tinanggap kita. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pumapayag ka na disiplinahin ka ng Diyos. Kasi pinili mo na siya eh. Pinili mo nang maging ama ang Diyos. Pinili mo nang talikuran ng yung dating ama na si Satanas at pinili mo nang maging ama ang Diyos. Si Satanas, kukonsintihin ka niyan sa mga bagay na gusto mo, masama man o ano. Pero ang ating Panginoon, ay dumidisiplina. Ama na dumidisiplina. So, dahil tinanggap mo na siya, ibig sabihin, pumapayag ka sa disiplina niya. So, ano ba yung disiplina para sa atin? No? Pagka nakarinig tayo nun, para bang nandun yung correction, nandun yung punishment, tapaluin ka, nandun yung paghihirap, nandun yung ano. Bilang ama, bilang magulang, di ba, ganun tayo sa ating mga anak. Pag sinabi, didisiplinahin ko nga itong anak ko, ibig sabihin na nun, palo agad, di ba? So, ang disiplina po sa atin, yung tunay na ibig sabihin ng disiplina, is a person teaching a lesson. Isang tao, isang teacher, isang guro,
na nakakaalam, na qualified magturo, na napagtagumpayan na niya o nag-effective yung kanyang successful siya sa gatong bagay, kaya tinuturo niya sa iba. Ang ibig sabihin ng discipline is pagbibigay ng instruction para matuto ang isang tao at lumago. Yan. So, ang impression natin ng discipline ay pagpapalo. Kalakip kasama yon. Bakit? O kasama yung punishment. Pero masabi nating correction tawag. Kasama yung correction, kagaya na lamang nung sa verse, di ba, na disiplinahin ang bata bago siya lumaki. Di ba? Kasama yun, tama yun, dinidisiplina natin ating anak. Kasama yung correction, yung pagpalo sa kanila, part yun. At ganun din ang Lord, may mga times, may mga tendency talagang pasaway tayo. Minsan, pinapalo tayo ni Lord para ibalik tayo sa tamang daan. Di ba? Nakikita niyo ba yung kabayo kapag di sumusunod, minsan, tinatapik sa kanan para dumaretso ulit ng lakad. So may mga times na dinidisiplina tayo, pero ang pinaka-purpose ng discipline is to teach us a lesson. Para turuan tayo ng leksyon. At yung lesson na yon, ito yung makakapag patibay, magpapalago. Ito yung benepisyo ng pagdidisiplina ng ating Panginoon. So, una, nagiging competitive self ka. Ano ba yung competitive self? Ito, a personal drive to continuously improve yourself and to push your own limit, focusing on personal growth rather than comparing your achievement to those of others. So, nagiging competitive ka sa sarili mo na nandun lagi yung paghahangad mo na bawat araw may nababago sa'yo. Bawat araw may na-overcome kang sin, may na-overcome bad attitude, may na-overcome isang bagay. Hindi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba na nagiging mas mabuti na ako kay Pastora Maricel. O nagiging mas mabuti na ako kay kung kanino man. Hindi. Kinukumpara mo yung sarili mo sa sarili mo dati. Dahil ang pinakamatinding kalaban mo, hindi si Satanas, kundi yung dati mong sarili. Handaan po natin yan. So, nagiging competitive ka sa sarili mo. Sa dating ikaw. Kagaya na lang ng testimony ni Carmela, di ba? Ang ganda. So, na-overcome na niya yung sarili niya. Then, meron tayong kalaban. At yun nga yung dating sarili. As sino yung pinapanalo mo? Yung new creation, nung tinanggap mo si Jesus, o yung lumang ikaw pa rin? Diba? So, yan, nagiging competitive ka. Then, pangalawa, nagiging consistent ka. Yan, consistent, a person or statement is consistent when it doesn't conflict with itself or previous action and belief. So, ibig sabihin ng consistency, dalawa to. Yung nagiging consistent ka, kung ano yung sinasabi mo, nagiging consistent sa buhay mo. Nakikita, sinasabi niya na masama yung masama magsinungaling. Tapos ikaw, panay ang sinungaling mo sa mga, di ba? So, hindi ka nagiging consistent. So, sinasabi natin na, na dapat si Lord ang i-priority. Tapos, biglang naging priority mo ibang bagay. So, hindi ka nagiging consistent. So, discipline makes you consistent. Kung ano yung sinabi mo, yun din yung makikita talaga ng tao sa'yo. Grabe. Ayun yung isa sa pinaka-benepisyo ng discipline. Mahirap maging consistent, mga kapatid. Napiruin mo, nagpipreach ka, kagaya ko, nagpipreach ako about sa disiplina, tapos pagdating dyan, makikipag-away ako, makikipag-agagawa ko ng masama. Hindi ako nagiging consistent. Diba? Sa sinasabi ko. So, consistent, ayun yung bunga ng discipline ng ating Panginoon. We become consistent. What you say, what you preach, is what you practice. Di ba? Yun na yung ginagawa mo, nagiging consistent ka sa kung ano ang iyong pinapangaral. Pangatlo, benepisyo. You unlock your potential.
So, bawat isa naman sa atin dito, may mga potential talaga tayo dito na maging dakila. Iba dito, may potential maging mayor siguro o maging congressman. No, may potential, may mga potential ang bawat isa sa atin. Pero without discipline, hindi mo ma-achieve yung potential na yun na meron ka. Meron dito, may potential siguro maging principal o maging ganito, maging abogado o maging talagang di ba? O maging preacher o maging ano man. So, hindi mo ma-achieve yun without discipline. Hindi mabubuksan yun without discipline. So, napakahalaga. Yun yung bunga ng pagdidisiplina. When we achieve, when we let or we submit ourselves to the discipline of the Lord, you will reach your potential. Ano ba yung pinaka-potential natin? Eto. To be a son of God. To be in the likeness of Christ. That's our full potential. Na bawat isa sa atin, pwede natin maabot. Regarding kung ano nakaraan mo, ano yung trabaho mo, ano yung ginagawa mo, kaya mong maging kagaya ng ating Panginoon. Mapananay ka o mapasingle ka o ano man, estudyante ka, kaya mo. You could be like the Son of God. Pwede tayo maging kagaya ng ating Panginoon. That's our full potential. At sabi nga sa verse, nag-aantay ang buong sanlikha na mag-manifest itong mga tinatawag na anak ng Diyos. Kumbaga, nag-aantay ang nilikha ng Diyos. Yung government, nag-aantay ang mga institusyon, nag-aantay ang mga, na mag-manifest na, sino ba, yung mga talagang anak ng Diyos. Di ba, merong isa na nag-manifest. At eto nga yung kailan lang na nabalitang napatay, di ba? Si Charlie Kirk. Ayan. So, nag-manifest siya, di ba? Minanifest niya kung ano nga ba talaga ang kalagayan o itsura ng isang anak ng Diyos. Maganda yung, yung movement na o yung kanyang pinaglalaban. Most of them is about sa issue ng LGBTQ. Di ba? Ayun yung pinaglalaban niya. At the same time, sa abortion, na talagang, kasi may mga bansa na talagang nililegalize na yun. Diba? Marami siyang pinaglalaban. About din sa atheism, mga ganun. Pero most of the time, yung pumatay sa kanya is part ng LGBTQ community. Dahil ayun yung matindi rin niyang tinututulan. So, anong ginawa sa kanya? Pinatay siya. Pero sa tingin nyo, yung kamatayan niya na yun, na walang halaga. Diba? Kagaya nga dun sa verse na nabanggit, na binanggit din ng aking kapatid, na kung ang bunga ng puno hindi nahulog, hindi yan magiging puno. Kung walang binhing na tanim, hindi yan dadami. So, maraming magiging kagaya niya ng ating kapatid. Malay nyo, merong ilan sa inyo rito na gusto maging bunga ng kanyang ministry. Di ba? So, yung kabila, ayan si Charlie Kirk, napaka-legendary yan, sabi nga ni Trump. Di ba? Presidente ng Amerika. Kilalang kilala siya. At talagang nandun sa burol niya. Even si Elon Musk, di ba, na talagang bilyonaryo. So, maraming humanga sa buhay niya. Because he let himself submit to the discipline of the Lord. Di ba? So, maganda yung pagkakadisiplina kay Charlie Kirk ng ating Panginoon. At dito naman tayo sa isa na si Tyler Robinson. Ayan. Siya naman ang taong ayaw sa disiplina ng Diyos. Mas pinili niya yung disiplina ng mundo na nagnangako ng kalayaan, na gawin kung ano yung gusto mong ibigin. Diba? Parang anak na ayaw pa disiplina. Pagka may nagawang kasalanan, lalayasan ka. Instead na lumapit sa'yo, nagawa ko to, nagawa ko yan.
Alam niyo, nakakatuwa sa anak ko. Minsan, may mga times na pag may nagawa siyang kasalanan, hinasarado niya yung pinto. Kasi natatakot siya na baka pumasok daw mama niya tapos makita yung ginawa niyang, nagbasag siya ng plato. Takot siya. Yung gagawin niya, ayusin niya muna yun bago niya buksan yung pinto. May mga times na hindi niya kaya eh. Hindi niya kayang ayusin yung gagawa niyang gulo. Kasi nabasag, nasugatan pa siya. Kasi pinili niyang ayusin ang sarili niya. Nasugatan siya, yung sa baso na nabasag niya. Ngayon, inano ko siya tinulungan ko siya. Kasi naawa ko. Kasi yun nga yung ginagawa niya. So, yun. Parang ayun. Takot siya na nakagawa siya ng masama, takot siya madisiplina. Takot siya mano. Kaya gagawin niya, pipilitin niya ayusin kung ano yung nagawa niyang mali. Nangyari, masasaktan din siya. Masasaktan din kayo. Minsan ganun. Etong tao na to, pinili niya na hindi magpadisiplina o hindi tanggapin kung ano yung talagang katotohanan. Masabi natin katotohanan. Diba? Kaya ang naging resulta, naging mamamatay tao siya. Diba? Dahil sa idea, maling idea niya, naging ganun siya. So ngayon, sa dalawang ngayon, tatanungin ko kayo, sino yung gusto nyong maging kayo? Hindi sa, mamamatay, kagaya nung nangyari. Sino yung gusto nyong maging kayo? Yung nasa kanan o yung nasa kaliwa? Diba? Mas gugustuhin natin nandito tayo sa panig na to, sa kanan. Diba? Mas gugustuhin natin maging kagaya nitong tao na to, kaysa maging kagaya ng kabila. Kaya wag natin tanggihan yung disiplina ng Panginoon. Wag tayong tumuro sa Lord, iyon na naman. Diba? Wag natin ambahan si Lord, ito na naman Lord. Nangyari na to noon na. Bakit mong pinapahintulutan to mga bagay na to na mangyari? Siguro hindi ka totoo. Kasi pinahintulutan mo mamatay yung nanay ko, pinahintulutan mo mangyari to, mangyari yan. Na pinag-pray ko naman, siguro hindi ka nakikinig. Siguro hindi ka totoo, di ba? Kagaramihan ng mga argument ng mga atheists ganon. So, God is a God of discipline. Yeah. So, He discipline yung mga taong alam niyang kanya, anak niya. Di ba? So, yung talagang tinuturing natin ng Diyos bilang ating Ama, padisiplina tayo kay Lord para sa ating ikatututo. Yakapin natin kung ano yung maging, kung saan sitwasyon niya tayo nilalagay. Pasalamatan natin, kagaya nung kanta, di ba, kanina na, sa dalamhati at sa kalungkutan, sa pagluha ng puso na sugatan. Salamat. Kaya ba natin magpasalamat sa kabila ng mga sugat, sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga problemang atin na pagdadaanan? Kaya ba natin pasalamatan si Lord sa kabila ng lahat ng yon? So, minsan may prayer din ako, Lord, kung itong sakit na nararamdaman ko, kung itong sugat na nararamdaman ko, ito lang yung tanging dahilan kung bakit ako lumalapit sa iyo, Lord, wag mo akong pagalingin dito. Wag mo akong alisin to sa akin. Pero kung itong sakit na ito na nararamdaman ko, magiging dahilan, kapag nawala ito, at malalayo ako sa iyo, mas maganda na, wag mo na akong pagalingin sa sakit na to. Diba? So, ganun din yung dalangin ko sa inyo. Na kung ano man yung mga bagay, kung ano man yung sakit, ano man yung nararanasan yung bagay na nagpapanatili sa inyo sa Panginoon, sana hindi niya alisin yan sa inyo. Huwag niya sanang tanggalin yan. Pero kung yung bagay na yan, pag naalis sa inyo, ay magiging dahilan para pasalamatan niyo siya, para mas lalo niyo siyang paglingkuran, then I pray na alisin yan sa inyo ni Lord. Hallelujah. Now, Lord God, we are here, Panginoon, sa inyong presensya, Lord God. Lord, alam niyo yung mga bagay na kailangan namin at yung mga bagay, Lord, na nakabuti sa amin, Lord God. Lord, we submit ourselves to your discipline, Panginoon. Alam namin, Lord, na kung sa inyo ito nang galing, Lord, ito ay para sa aming kabubuti.
Kahit gamitin mo kahit si Satanas, Panginoon, ay maaari mong gamitin, Lord. Kahit anumang bagay sa mundong ito, maaari mong gamitin, Lord God, para sa aming ikabubuti. Sabi nga sa verse, Lord, the things that meant for evil, Lord, you turn it into our good. And sabi mo nga, Lord, all things work together for good to those who love you, Lord God. Lord, ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, Lord God, if it meant for good, Panginoon, Lord, let it be, Lord God. At tulungan mo kami na makita, Lord, yung purpose nito, Lord, at magawa ka namin pasalamatan. Dahil alam namin na yung bunga ng disiplina mo, Lord, ay kabutihan. Bunga ng disiplina mo ay magandang hinaharap, Lord God. Bunga ng yung disiplina, Panginoon, ay bagong kami. Bagong simula. Lord, we are so thankful, Panginoon. Salamat po, Lord. Dahil hindi mo in-spare ang iyong anak, Panginoon. Even the Lord Jesus Christ, you sent here to earth, Lord God. And He received discipline from you, Panginoon. Though hindi niya deserve yun, Lord. Yung kamatayan na dapat para sa amin, Lord God, e binigay mo sa aming Panginoon na aming pinanggalingan. Yung parusa na narapat sa anak, Lord, e binigay mo sa Ama. Lord, thank you po, Panginoon. Even Jesus Christ, Lord, receive discipline, Lord God, at hiniling niya na kung maaari ay hindi na niya ito pagdaanan, but still, Lord, He chose, Lord God. You sent an angel, Lord, yung siya'y nanalangin, Panginoon, maaring para tulungan siya, maaring para buksain ang kanyang mga kalaban, but He still, Lord, He chose your will, Lord God. Pinili niya na hindi tanggapin yung tulong ng anghel na yon, at pinili niya, Lord, na masaktan, duraan, hagupitin, at ipako sa krus, Lord God. He chose your will over His own will, Lord. Though meron siyang karapatan na tumanggi, Panginoon, pero hindi niya ginawa, Lord God. He submit to your discipline, Panginoon. Even it seems unreasonable. It seems unjustified, Lord. Kahit parang hindi ka tanggap-tanggap, Panginoon, para sa isang tao, sa isang Diyos na walang kasalanan, ang mamatay para sa aming makasalanan, Lord. It seems unjustifiable, Lord. Pero hindi niya kinestyon ang iyong kalooban, Panginoon. He chose to die for us, Lord. Para kami ngayon ay mabuhay, Lord. Para kami ngayon ay magkaroon ng bagong simula. That's how selfless our Lord. And we want to be like Him. We want to be like Him. So namin maging kagaya niya, Lord, na even to the point of death, Lord, He's willing to walk in the discipline of God. Handa siya magpa-discipline. Handa ka siyang yakapin ng kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God. Tulungan mo kami. Litas loob kami, naharap. Pa rin sa iyo, Lord. After this discipline, Lord, pagkatapos ng plain, andyan ang glory.
Pagkatapos ng sufferings, Lord, andyan ang joy. Pagkatapos ng paghihirap namin, Lord, there is hope. There is future, Lord. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko. Let us see. Tulungan mo kami makita. Ikaw yamang hinahanap. Tulungan mo kami makita, Lord. Para kong sasapat, Tulungan mo kami makita, Lord. Ang purpose ng lahat namin to, Lord. So we could rejoice, Lord, in our weakness. We rejoice in our sufferings. We rejoice in our pain. We still be excited, Lord, to meet you, Lord. We still shows up here, Lord. We still pray. We still read your word. We still do. We still seek you, Lord. Ano man maging, ano man ang amin naging failure, Lord. Hindi para maging hypocrite, Lord, kundi dahil kailangan ka namin. Hindi para magpakitang tao, kundi, Lord, para ikaw ang yaman. ilapit sa inyo ang aming sarili at magpabago. Lord, dahil alam namin, Lord, ikaw lang aming matatakbuhan. You're our refuge, Lord. You're our Lord. Thank you, Jesus.